Marcoleta tumanggi magpasok ng plea sa isang kasong paglabag sa PD46. Ang detalye mula kay Margot Gonzales. Naghain si Senador Rolando Marcoleta ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng Office of the Ombudsman sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 1st Division itong Lunes, Agosto 3 para sa isa pang kasong paglabag sa Presidential Decree o PD number 46. Tumanggi ang senador na magpasok ng plea dahil sa nagkabinding petisyon sa kataas-taasang hukuman. Matatanda ang una nang nagpasok si Marcoleta ng not guilty plea sa kasong plunder at sa dalawang bilang ng kasong paglabag sa PD number 46 sa Sandigan Bayan 3rd Division at 4th Division. Una rin niyang inatras ang motion to quash o ang apela para mapasura ang mga kaso upang mapabilis umano ang pag-usad ng mga ito. Ngunit sa petisyong inahan sa Korte Suprema, kinasyon ni Marcoleta ang resolusyon ng Office of the Ombudsman at hiniling na ma-review ang magkasong isinampa laban sa kanya. Matatanda ang sinampahan ng Ombudsman si Marcoleta ng kasong plunder at 3 bilang ng paglabag sa PD number 46 dahil sa umano'y pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donation at hindi pagdideklara nito sa kanyang SAL-N at SOSE. Basically, we are challenging the resolution of the Sandigan Bayan. Resolution of what? Of the Ombudsman. Of the Ombudsman, yeah. Meaning, you want this case dismissed? Oh, well, those are prayers that are usually in the petition. Petition for review po, attorney. Something like that, yeah. Sa kabila ng pagtanggi ni Marcoleta na magpasok ng plea sa naturang kaso, ang Sandigan Bayan 1st Division na nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Sa ilalim ng court procedure, kapag tumagi ang isang akusado na maghain ng plea, otomatikong not guilty plea ang ipapasok ng hukuman. Samantala, nagpasok naman ng not guilty plea ang kapwa niya akusado na si Ares Calviray. Itinakda ng Sandigan Bayan ang preliminary conference sa naturang kaso ngayong Agosto habang ang pre-trial ay nakatakda sa buwan ng Setyembre. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzales, SMNI News.